Kabanata 1906. Saloobin. Anong ginagawa mo? Nang makitang kinakalas ni Leng Meiran ang isa sa mga butones ng kabanata, tumayo si Surui at nagtanong. Young Master Su, sinabi mo lang na gusto mong suriin ang mga paninda. Tumingin ng diretso si Leng Meiran kay Surui, at mahinahong kinalas ang dalawang butones ng kabanata. Bilang resulta, lumitaw ang isang kapanapanabot na kaputian sa harap ng mga mata ni Surui. Gayunpaman, inabot ni Surui at pinisil ang kamay ni Leng Meiran. Huwag kang magmadali sa pagtanggal ng iyong damit. Bahagyang ngumiti si Surui at sinabing, maligo ka muna. Pinigyan ni Leng Meiran si Surui ng malalim na tingin, at may ekspresyon sa kanyang mga mata. Ibig sabihin ay naawa ako, bahagya niyang kinagat ang kanyang labi. Okay. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay naglakad na siya patungo sa banyo. Kahit na ang pinaka-ordinaryong mga hakbang ay ginawa ni Leng Meiran, at pakiramdam niya ay umiindayog siya. Tumingin si Surui sa likod ni Leng Meiran, ang kahulugan sa kanyang mga mata ay medyo hindi malinaw, ngunit ang lamig sa loob nito ay lalong naging halata. Dahan-dahang isinara ni Leng Meiran ang pinto ng banyo nang hindi nakalock. Kung gusto ni Surui na pumasok, kailangan lang niyang itulak ng marahan ang pinto. Talagang tumataya si Leng Meiran sa sariling katawan. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon, hindi alam ni Leng Meiran kung ano ang susunod na gagawin ni Surui. Hinubad niya ang kanyang cheongsam, na nagpakita ng isang napakagandang figure. Sa pagtingin sa sarili sa salamin, alam ni Leng Meiran na tuluyan na siyang nawala sa inisyatibo ngayon. Huwag tingnan ang panawagan ni Leng Meiran para sa hangin at ulan sa hilagang hangganan, ngunit nang malaman niyang pinukaw niya ang Surui, ang kabisera, agad siyang nawala ng kumpiyansa. Hindi niya sinabi sa kanyang ama ang balita. At hindi alam ni Leng Meiran kung pipiliin siya ng kanyang ama kapag nalaman niya ang ganoong balita, hindi banggitin, ngayon ang pangalawang kapatid na si Leng Aoyang ay nasa Surui pa rin. Mga kamay. Ang mga kapatid ng pamilya Leng ay lubos na nagkakaisa. Sa oras na ito, ang isa sa kanila ay kinokontrol ni Surui, na walang alinlangan na katumbas ng pagsukal sa kanila sa lalamunan. Pinuksan ni Leng Meiran ang shower, at mabilis na tumaas ang init sa buong silid. Kung tutuusin, ito na ang pangalawang beses na naligo siya ngayong araw. Bago siya pumunta rito ay nilinis niya ng maigi ang bawat sulok ng kanyang katawan. Umupo si Surui sa sofa, nakikinig sa lagaslas ng tubig mula sa banyo, na may malabong ngiti sa kanyang mga mata. Hindi niya sinasadyang itulak ang pinto. Talagang naramdaman ni Surui ang isang bagay na malapit nang mangyari sa hilaga at gumawa ng ilang mga paghahanda. Ngunit ayon sa mga pahiwatig na nasa kamay niya, ang epekto ng impormasyong iyon sa sitwasyon ay kulang pa rin sa isang tiyak na lawak, lakas. Sa makatuwid, nang gustong buksan ni Leng Meiran ang isang tiyak na puwang sa katawan ni Surui. Gusto rin ni Surui na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa katawan ni Leng Meiran. Ang ganitong uri ng tagumpay ay walang kinalaman sa katawan. Muli, ang inaalala niya ay hindi ang Pioneer Club, ngunit ang mga taong nakatayo sa likod ng Pioneer Club, isang tila maliit na Chanma Clubhouse ang nagpaamoy kay Surui ng matinding sabuatan. Hindi kailanman pinabayaan ni Surui ang kanyang pagiging maingat mula simula hanggang wakas, at ang kasalukuyang sitwasyon ay malayo sa oras para siya ay maging kampante. Habang iniisip ito ni Surui, huminto ang tubig sa banyo, at lumabas si Leng Meiran na naka-high heels. Ang puting bathrobe, na ipinarray sa matataas na takong, ay talagang may kakaibang alindog. Ang laylayan ng bathrobe na ito ay hindi masyadong mahaba, umabot lamang ito sa tuhod, at ang mahabang snow white legs ay isang touch ng pula. Ang tuktok ng bathrobe ay hindi masyadong masikip, na nagpapakita ng isang maselang collarbone at isang bangin na nagpapa-river sa mga tao, o ang pangungusap na iyon, si Leng Meiran ay talagang isang likas na kahanga-hanga. Gayunpaman, ang kanyang maikling buhok ay gumagawa ng stunner na ito na puno ng kagandahan, at sa parehong oras ay nagdudulot ng nakakapreskong pakiramdam, na nagdaragdag ng ibang estilo. Young Master Su, naligo na ako, gusto mo bang suriin ang mga gamit? Nakatayo lang si Leng Meiran sa harap ni Surui, habang ang dalawang kamay ay nasa baywang ng bathrobe. Hangga't dahan-dahan niyang kinakalas ito. Ang bathrobe ay mahuhulog sa lupa, pagkatapos ang kaakit-akit na babaeng ito na lubos na kilala sa hilagang mundo sa ilalim ng lupa ay ipapakita sa harap ng Surui ng walang reserbasyon.
Nang sabihin niya ang salitang, inspection, ang kanyang mga mata ay kumislap ng maliwanag, at ang kanyang mahabang pilik mata ay bahagyang kumaibot. Ang dalawang salitang ito ay walang alinlangan na pumukaw ng pagnanasa sa puso ng isang tao, at maging si Surui ay hindi maiwasang makaramdam ng tuyong bibig sa sandaling ito. Gayunpaman, alam ni Surui na kapag nahubad na ang bathrobe ni Leng Miran, hindi na niya maaabot ang kanyang layunin ngayon, na masisira rin ang kanyang bottom line. Bilang karagdagan, mula sa isa pang aspeto, si Surui ay hindi masyadong kumpiyansa sa kanyang sariling konsentrasyon. At bawat galaw ni Leng Miran ay maaari talagang pukawin ang pinakakatutubong impulse sa katawan ni Surui. Mahirap itong kontrolin gaano man kalakas ang puwersa ng pag-iisip sa maraming pagkakatao. Ang katawan at espiritu ay talagang dalawang magkaibang bagay. Kaya naman, talagang hindi sigurado si Surui. Kung tatanggalin ni Leng Miran ang bathrobe at hayaan ang kaakit-akit na katawan na iyon na bumalot sa kanya, makokontrol pa rin ba niya ang kanyang likas na udyok? Umupo ka, mag-chat tayo. Sabi ni Surui. Medyo nagulat si Leng Miran. Alam niya ang kanyang pagiging kaakit-akit. Ngunit hindi niya inaasahan na mapapanatili pa rin ni Surui ang malinaw na hitsura na iyon. Hindi pa nakakita ng ganoong lalaki si Leng Miran. Hindi pagmamalabos na sabihin ang isang bagay, ito ay lampas sa kaalaman ni Leng Miran. Hinayaan pa nga niyang maligo, pero ngayon gusto pa rin niyang makipag-chat. Anong uri ng gamot ang nasa lang? Talagang lalong nawawala ng pag-asa ang puso ni Leng Miran. Umupo. Hinailan ni Surui ang kamay ni Leng Miran, at ang huli ay umupo sa tabi niya. Halos magkadikit ang katawan ng dalawa. Halika, isang tasa bawat tao. Nagbukas talaga si Surui ng isang bote ng red wine at iniabot ito kay Leng Miran. Sabay abot ng kamay at ipinatong sa balikat ni Leng Miran charming. Mukhang hindi sinasamantala ng aksyon na ito. Kinuha ni Leng Miran ang baso ng alak at sinabi, "Young Master Su, iginagalang kita." Nang matapos siyang magsalita ay humigop siya ng alak. Matapos makitang umiinom si Leng Miran, humigop si Surui pagkatapos ng 10 segundo. Nakita ni Leng Miran ang iniisip ni Surui, bahagyang ngumiti, at sinabi, "Young Master Su, natatakot ka ba na ang alak na ito ay lason?" "Tama ka," napangiti si Surui ng sarkastikong. "Talagang nag-aalala ako tungkol dito." Direkta niyang inamin na medyo naninigas ang ekspresyon sa mukha ni Leng Miran. "Master Su, hindi kita tretuhin, hindi ito mabuti para sa akin." "Talaga?" Bahagyang ngumiti si Surui, at bahagyang pinisil ang kamay sa balikat ni Leng Miran, na naging sanhi ng katawan ng huli sa sandaling tumagilid siya, nahulog siya sa kanyang mga braso. "Ngunit, nilalason mo ako kapag nagsusuot ka ng ganito." "Oo, si Leng Miran ay parang gamot, basta tingnan mo sa unang tingin, gusto ko siyang matikman. Marahil, pagkatapos matikman ito, maaaring hindi mo ito makakalimutan sa buong buhay mo." Hindi bumangon si Leng Miran. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Surui at inilagay ang isang kamay sa dibdib ni Surui. "Young Master Su, ang mga babae ay hindi lason, at hindi rin ako lason." Nang sabihin niya ito, bahagyang namamaos ang kanyang boses, na nagpapakita ng katamarin ang babaeng ito ay talagang kaakit-akit na walang dead ends. "Kung hindi ka lason, paano mo maiisip na gamitin ang buhay ng pamilya ng lola ko para banta ako?" Ang mga salita ni Surui ay biglang naging mas malamig. Matapos marinig ito, natense ang buong katawan ni Leng Miran. Ang oras na darating ay sa wakas ay narito na. Ang topic na gusto niyang iwasan, kailangan pa niyang harapin kung tutuusin. Gusto niyang bumangon mula sa mga bisig ni Surui. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang braso ni Surui ay tila casual na nakapatong sa kanyang mga balikat, ngunit sa oras na ito ay may malakas na presyon, na naging dahilan upang hindi na makaupo si Leng Miran. "Huwag kang masyadong kabahan, mag-chat ka lang." Bahagyang ngumiti si Surui at humigop ng red wine. Gayunpaman, walang ngiti sa kanyang mga mata. "Casual chat lang ba talaga ito? Young Master Su, maaaring may kaunting hindi pagkakaunawaan dito." Ngayon lang nakita ni Leng Miran ang profile ni Surui. At ang lalaking nasa tabi niya ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng katatagan na mahirap matitinag. Ano kaya ang hindi pagkakaunawaan? Hindi pinahintulutan ni Surui si Leng Miran na magpaliwanag, sinabi niya.
Sa palagay ko, maaaring hindi mo alam, palagi akong naiinis sa iba pang nagbabanta sa buhay ng aking pamilya. Matapos marinig ito, ang katawan ni Leng Meiran ay nanginig ng husto. Ang tono ni Surui ay parang napaka-flat, ngunit isang malamig na hangin ang tumaas mula sa puso ni Leng Meiran at mabilis na kumalat sa buong katawan niya. Young Master Su, kung alam kong ikaw iyon, tiyak na hindi ko gagawin ito. Ang paliwanag ni Leng Meiran ay tila talagang mapatla. Ako noon, at ako ngayon, ito ay ako. Bahagyang ngumiti si Surui. Leng Meiran, ano ang pinagtatalunan mo sa simpleng katotohanan? Hindi ko talaga alam na pamilya mo iyon, kung hindi. Tiraway si Leng Meiran ay karaniwang napakatalino, at sa sandaling ito, wala siyang mahanap na dahilan para kumbansihin si Surui ngayon. Sa totoo lang, ito ay isang bagay ng posisyon. Hindi alam ni Leng Meiran ang background ni Surui noong panahong iyon. Kung alam niya, paano siya nagkusa na agawin ang pamilya ni Rui. Isa lang itong gawa ng kamatayan. Gayunpaman, ang gawang ito ng kamatayan ay isa ng katotohanan, at ito ay ganap na walang kapangyarihang magbago. Kung hindi, ano? Umiling si Surui at nagpatuloy sa pagsipsip ng red wine. Wala siyang ugali na magpahirap sa mga tao, at hindi niya ipapahiya ang isang babae, kung hindi, maaaring si Leng Meiran ang nagdusa nito ngayon. Ito ay lahat ng kahihiyan. Gayunpaman, hindi alam ni Leng Meiran kung ano ang susunod na mangyayari kay Surui, at hindi niya maiwasang pagsisihan ang kanyang desisyon na mahulog sa lambat. Kung siya ay ligtas at maayos nagtago sa likuran, marahil ito ay maaaring tumagal ng ilang sandali, at ito ay hindi masyadong pasibo na ito ay ganap na imposibleng lumaban. Alam ni Surui na ang dahilan kung bakit pinili ni Leng Meiran na kidnapin ang pamilya Rui ay isang usapin ng posisyon, ngunit ito ay medyo walang kahihiyan. Kapag nag-aaway, palaging ginagawa ng magkabilang panig ang lahat ng posible. Hanggat ang layunin ay nakakamit, gaano man kasuklam-suklam ang pamamaraan, ito ay magiging isang kapuri-puri na desisyon. Sa puntong ito, maaari talagang manatiling kalmado at mag-isip si Surui. Gayunpaman, naiintindihan niya ang diskarteng ito, ngunit hindi niya patatawarin ang mga aksyon ng kabilang partido dahil dito. Sa wakas ay nakita na niya ang simpleng pamilya ng lola, at ayaw niyang makita silang ma-aksident, at ang malamig at kaakit-akit na ito halos naging sanhi ng aksidente ng pamilya Rui. Kabanata 1907. Paumanhin. Sa pag-iisip sa ginawa ni Leng Meiran, hindi maiwasan ni Surui na isipin si Kyoko Yamamoto sa kanyang isipan. Sa Xinhua. Pinsang binyantaan ni Kyoko Yamamoto si Surui sa buhay ni Guro Leo. Sa katunayan, sa asensya, hindi ito katulad ng ginawa ni Leng Meiran. Ang pagkakaiba ay maaaring dahil mismong si Surui ay may hindi masabi na damdamin para kay Kyoko Yamamoto. Na naging dahilan upang baguhin niya ang kulay ng ugali ni Kyoko sa kanyang memorya. Young Master Su, patawarin mo ako, hindi ko talaga alam. Nag-iisip pa si Leng Meiran na magpaliwanag. Gayunpaman, sinabi ni Surui, huwag mo itong pag-usapan, makinig ka lang sa akin. Kailangang itikom ni Leng Meiran ang kanyang bibig, dahil ang katawan ni Surui ay nakapatong sa kanyang balikat. Ang kamay ay pumalibot, at ang hintuturo ay nakaunat at idiniin sa kanyang mga labi. Kung mas kalmado si Surui, mas hindi mapalagay ang puso ni Leng Meiran. Wala siyang tiwala na labanan si Surui. Nang nag-iisip si Leng Meiran kung ano ang susunod na gagawin, nagsalita si Surui. Maaari kong sabihin sa iyo ang aking kwento, at pagkatapos ay maaari kang gumawa ng desisyon. Bahagyang ngumiti si Surui, ngunit may bahagyang pagkawala sa kanyang mga mata. Sa hindi malamang dahilan, gusto niyang pag-usapan ang mga bagay na ito. Tila hindi niya kausap si Leng Meiran, dahil nang sabihin niya ang mga salitang ito, ang kanyang mga mata ay parang Yamamoto Kyoko. Tumango si Leng Meiran. Pagkatapos, binitawan ni Surui ang mga daliring dumidiin sa labi ng kalaban, at inilagay ito sa baywang ng kalaban, para maging tumpak sa buto ng balakang ng kalaban. Ito ay isang napaka-sexy na posisyon para kay Leng Meiran, ngunit ang paglipat ni Surui ay tila hindi sinasadya. Ang mga buto ng balakang ni Leng Meiran ay hindi umabot sa puso ni Surui. Leng Meiran, baka may narinig ka na tungkol sa akin. Siguro sa tingin mo, I am very assertive and dominante, right? Sabi ni Surui. Tila naramdaman ni Leng Meiran ang pagkabigo sa tono ni Surui.
Biglang lumundag ang kanyang puso, at lalo siyang nag-aalinlangan sa kung anong mga baraha ang lalaruin ng kalaban. Ang estado ng kalaban ay nagparamdam kay Leng Meiran ng matinding aksidente. Bago siya makapagsalita, narinig niyang sinabi ni Surui. Marahil ay narinig mo na ako ay isang anak sa labas. Lumaki ako sa isang ampunan at hindi ko nakita ang aking ina hanggang sa kalagitnaan ng nakaraang taon. Noon ko lang nalaman kung sino ang tatay kay. Oh! Narinig ni Leng Meiran na magsasalita si Surui tungkol sa kanyang buhay, kaya tumahimik siya at tumigil sa pag-iisip kung ano ang sasabihin. Noong ako ay 5 o 6 na taong gulang, dinala ako sa hukbo, at pagkatapos ay nagmisyon ako. Sinabi ni Surui. Narinig mo na ba ang mga ito? Hindi ko pa ito narinig, Master Su. Talagang hindi alam ni Leng Meiran ang nakaraan, at ang kanyang mga pagtatanong tungkol kay Surui ay mababaw lamang na sabi-sabi. Ngunit, sa hindi malamang dahilan, ang kasalukuyang Surui ay nagdudulot sa kanya ng pakiramdam na mukhang hindi ito masyadong misteryoso at malayo, at hindi na ito kasing agresibo tulad ng dati. 8 years old ang chapter ko nang pumatay ako ng tao. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Harap sa 4 na dayuhang espesyal na puwersa, pinatay ko silang lahat ng mag-isa. 8 taong gulang. Ang edad na ito ay lubhang nakakabigla kay Leng Meiran. Alam mo, noong siya ay 8 taong gulang, siya ay natutulog na may kasamang manika araw-araw. Hindi ako magiging masaya kapag walang bulaklak na damit paggising ko. At si Surui ay nakapatay na ng napakaraming kaaway. Iniisip ni Leng Meiran ang lahat ng ito, at biglang nakaramdam ng baka sa kanyang puso ang lamig ay mas malala pa. Napakalakas niya sa edad na 8 taong gulang, hindi nakakagulat na nabigo si Mr. Chenlong. Ngayon, likas na iniisip ni Leng Meiran na si Xu Chenlong ay natalo ng mga kamay ni Surui. Maraming misyon ang ginawa ko para sa bansang ito at nakapatay ng maraming tao. Hanggang sa kalaunan. Inalis ko ang ilang rapist at gangster, at pagkatapos ay pinaalis ako sa hukbo, hindi, to be precise, pinalayas siya sa China at hindi pinayagan bumalik sa China sa loob ng 5 taon. Tahimik na nakinig si Leng Meiran. Mamaya, bumalik ako, at kung ano ang sumunod na nangyari ay marahil ang narinig mo. Huling humigop ng red wine si Surui. Hindi pa rin alam ni Leng Meiran kung ano ang gustong ipahayag ni Surui. Kasama mo na ang pamilya mo simula pa noong bata ka. At ako ay mag-isa mula noong bata ako. Ang bawat araw ay binibilang-bilang isang araw. At nagsusumikap ako sa maraming laban. Bakit? Hindi bale, walang magdedalamhati para sa akin, at wala akong dapat ipag-alala sa mundong ito. Ang mga hubad na paa ay hindi natatakot sa pagsusuot ng sapatos. Kaya maaari akong manalo ng maraming beses. Inilagay ni Surui ang tasa sa she drank the red wine, at pagkatapos ay iniabot ito kay Leng Meiran. Pakiusap, ibuhos mo ako ng isa pang baso. Tila napagtanto ni Leng Meiran ang susunod na sasabihin ni Surui. Ang kahangahangang premonition ay lumalakas at lumalakas. Mabilis niyang dinampot ang baso at nagsalin ng isang baso ng red wine para kay Surui. Kaya, hindi mo maiisip kung gaano ako nagnanais para sa aking pamilya. Ininom ni Surui ang baso ng alak at inabot ito kay Leng Meiran. Isa pang baso. Naipagpatuloy lang ni Leng Meiran ang pagbuhos ng alak. Ngunit ang kanyang payat, puting nyebe ng mga daliri ay tila nanginginig ng bahagya, at ang dahilan ng panginginig na ito ay dahil sa sinabi ni Surui. Sa wakas ay dumating ako sa bahay ng aking lola, ngunit may nagtangkang kidnapin sila sa pagtatangkang ay blackmail ako. Sabi ni Surui, bahagyang pinatindi ang kanyang tono, at ang mahinang boses ay tumama ng husto sa puso ni Leng Meiran. Hindi niya maisip ang susunod na mangyayari, she was so flustered. Nang iabot niya ang red wine kay Surui, aksidente niyang natapon ang alak sa pantalon ni Surui. Nagmamadali si Leng Meiran at nagmamadaling kinuha. Pumunta siya para panasan ng tissue si Surui, ngunit matapos itong panasan ng 2 beses, napagtanto niya na ang posisyong ito ay hindi dapat hawakan. Ang mukha ni Leng Meiran ay hindi nahiya, dahil ang kanyang puso ang mukha ko ay puno ng pagkabalisa. Mayroon na akong pamilya ngayon. Hindi na ako nag-iisa. At hindi ko na nakikita ang iba na nagpaparamdam sa kanila na mali sila. Tumingin si Surui sa mga galaw ni Leng Meiran, at inilayo ang kanyang kamay sa zipper ng kanyang pantalon. Pabigat ng pabigat ang ginaw sa katawan ni Leng Meiran. Gusto niyang tumayo, ngunit hinawakan ni Surui ang kanyang braso at hinaila ito pabalik sa sofa.
Leng Miran, alam mo ba noong sinasamba ko ang nanay ko, may gumawa ng malaking bagay tungkol sa paghukay ng kabaong ng nanay ko. Hindi ba masyadong malalayo iyon? Pagkatapos sabihin ito ni Surui, malamig na ang buong silid, at tila hindi na gumana ang pag-init. Naka-bathrobe lang si Leng Miran. Hindi niya napigilan ang lamig mula sa loob palabas. Ang taong hindi gumagalang sa aking ina ay tinatawag na Leng Jiang. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Hindi mapigil ang nanginginig si Leng Miran. Ang paghuhukay ng libingan ay parang pagpatay sa magulang. Alam na alam ni Leng Miran ang pangungusap na ito. Ngunit, sampain ito, bago siya pumunta rito, pinili niyang kalimutan ang tungkol sa bagay na ito. Naisip ni Leng Miran na hanggat ipinakita niya ang kanyang sinseridad, makukuha niya ang paninindigan ni Surui. At marahil ay magkakaroon ng mga pagkakataon para sa karagdagang pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang partido, ngunit ngayon ay tila nagpapantasya lang siya. Ang ilang mga bagay ay hindi maaaring magpasya ni Leng Miran sa lahat. Ito ay hindi lamang ilang salita o isang pagtulog sa iyo, maaari kang makakuha ng kapatawaran ni Surui. Ang dating tao ay tinatawag na Leng Jiang, at ang gustong dukutin ng pamilya ng aking lola ay tinawag na Leng Miran. Pagkatapos magsalita ni Surui, humigop siya ng red wine. Leng Jiang at Leng Miran. Sinabi ni Surui ang mga salitang ito, walang alinlangang ipinahayag ang kanyang posisyon. So, dapat isipin mo rin na katawa-tawa ang nangyari ngayon, di ba? Nakangiting sabi ni Surui. Kaya lang, puno ng lamig ang ngiti niya. Matapos inumin ng alak sa baso, inalis ni Surui ang kanyang kamay sa katawan ni Leng Miran at hiniling sa huli na bumangon muli para ibuhos ang alak. Gayunpaman, sa oras na ito, tumayo si Leng Miran, ngunit sa halip na magbuhos ng alak, tumayo siya sa harap ni Surui at nagbigay ng karaniwang 90-degree bow. Young Master Su, patawarin mo ako, patawarin mo ako, patawarin mo ako. Ibinaba ni Leng Miran ang kanyang ulo at sinabi. Itinaas ni Surui ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Anong ginagawa mo? Kinagat ni Leng Miran ang kanyang labi at sinabing, Young Master Su, patawarin mo sana ako. Isang magandang figure. Nakangiting sabi ni Surui. Dahil pinanatili ni Leng Miran ang nakayukong poster na ito, ganap na nakabukas ang neckline ng bathrobe. Kung titingnan ito mula sa pananaw ni Surui, makikita mo lang ang malakas na estilo nito. Ito ay maaaring isang eksena na hindi pa nakikita ng isang tao, ngunit ito ay tunay na ipinakita sa harap ng Surui sa sandaling ito. Hanggat iniunat ni Surui ang kanyang kamay at ibinababa ng kaunti ang neckline ni Leng Miran, makikita niya ang buong larawan ng Snow White Peak. Ang tuktok ng bundok na hindi pa naakyat ng sinuman ay makikita rin ni Surui. Kung kapaki-pakinabang ang paghingi ng tawad, ano ang dapat gawin ng pulisya? Umiling si Surui. Alam ni Leng Miran na hindi niya makukuha ang pabor ni Surui anuman ang mangyari. At ang kabilang partido ay ayaw sa kanyang katawan. Walang ideya si Leng Miran tungkol sa isang lalaking may napakalakas na pagpipigil sa sarili. Siya ay ganap na nagambala ng nagyayelong ugali na pinalalabas ni Surui mula sa lahat. Hindi kaya malapit na siyang mapasuko ni Surui, Leng Miran. Hindi, sa salubing ipinahayag lang ni Surui, pabayaan ang pagsuko, gusto lang niyang sirain ang ritmo ng grupo ng pamilya Leng. Huwag magmadali sa paghingi ng tawad, wala akong interes sa paalitang paghingi ng tawad. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at umiwas ng tingin sa neckline ng kabilang partido. Walang interes sa paalitang paghingi ng tawad. Umayo si Leng Miran, at may mahinang ambon sa kanyang mga mata. Medyo nakakaawa ang itsura niya sa ganitong paraan. Gayunpaman, sa oras na ito, si Leng Miran ay talagang malapit ng matabyunan ng malakas na aura ni Surui, at ang ambon sa kanyang mga mata ay ganap na mula sa puso. Lubos niyang nakilala na hindi siya karapat-dapat na maging pantay sa Surui. Ang kabilang partido ay nagsabi lamang ng ilang mga salita, at siya ay lubos na nabigla. Kahit na gusto niyang kitilin ang kanyang buhay, ito ay isang bagay ng randomness. Ang gusto kong sabihin sa iyo ay, tumayo si Surui, naglakad papunta kay Leng Miran, iniunat ang isang kamay, at itinaas ang kanyang pinong baba. Kabanata 1908. Pagpigil. Sa oras na ito, ang mga mukha ni na Surui at Leng Miran ay ilang sentimetro lamang ang pagitan.
Ang karaniwang pagiging aloof ni Leng Meiran ay ganap na nawala, hindi man lang siya maka-address, kaya hinayaan na lang niyang hawakan ni Su Rui ang kanyang baba. Ang gusto kong sabihin sa iyo ay anuman ang mga kondisyon na iaalok ng Pioneer, imposible para sa akin na matugunan ang iyong mga intensyon. Malamig ang mga mata ni Su Rui. Walang mga kondisyon ang pinapayagan. Malinaw, hindi handang patawarin ni Su Rui sina Leng Jiang at Leng Meiran. Ang puso na ni Leng Meiran na hindi mapakali ay biglang bumagsak sa ilalim. Talagang hindi ito ang resulta na gusto niyang makita, ngunit ano ang magagawa niya? Yang Master Su, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Huminga ng malalim si Leng Meiran at sinabing, hindi pagkakaunawaan talaga ang mga nakaraan, ayoko ng ganito na lang sumuko na. Ayaw mong sumuko. Pinitawan ni Su Rui ang kanyang malamig at kaakit-akit na baba, umupo muli sa sofa, at bahagyang kinusot ang kanyang mga mata. Kung gayon, anong klaseng sinseridad ang ipapakita mo? Yang Master Su. Ang Pioneer ay handang maging tagapagsalita mo sa Hilaga, handang sundin ang iyong pamumuno. Iniunat ni Leng Meiran ang kanyang kamay at inilagay ito sa gilid ng kanyang mukha, I can swear. Ang katapatan sa salita ay hindi katapatan. Sinabi ni Su Rui. At sinabi ko, wala ako dito para makipag-ayos ngayon, narito lang ako para sabihin sa iyo na hindi ko tinatanggap ang lahat ng iyong paghingi ng tawad at lahat ng mga kahilingan para sa pakikipagtulungan. Si Su Rui ay wala dito para makipag-ayos. Ang kanyang mga salita ay walang alinlangan na katumbas ng isang kumpletong deklarasyon ng digmaan. Natarante agad si Leng Meiran. Sa pagharap sa napakalakas na Su Rui, hindi alam ni Leng Meiran kung ano ang gagawin. Leng Meiran. Inilagay ko ang aking mga salita dito. Umiling si Su Rui at inilagay ang coffee tea sa coffee table. Nang magkadikit ang baso at ibabaw ng coffee table, gumawa ng malakas na ingay ang buong tasa. Sunod, nakita ni Leng Meiran, ang tasa ay agad na natatakpan ng mga bitek, at pagkatapos ay naging isang tumpok ng mga basag na piraso ng salamin. Ang eksenang ito ay talagang may epekto, hindi bababa sa dating hitsura ni Shu Chenlong na umiihip ng kanyang hangin gamit ang kanyang mga kamay. Halata naman na basta-basta lang niyang nilagay ang tasa, paano niya nabasag ang tasa? Ang ganoong lakas ay nalampasan ang kaitulusan ni Leng Meiran at mas lalo pang naguguluhan ang huli. Si Su Rui ay may panoramic view ng reaksyon ni Leng Meiran, at mahinang sinabi, ang Pioneer Club ay tiyak na mapapahamak. Siya ay nakatakdang mamatay. Nang marinig ito, si Leng Meiran ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Ang napakagandang dilag tulad ng isang bulaklak na parang jade ay natigilan ni Su dahil dito. Ito ay talagang pukawin ang pagmamahal at pagmamahal ng maraming lalaki. Marahil, hanggat si Leng Meiran ay gumagawa ng maselang ekspresyon, imposibleng magalit ang mga lalaking ito. Gayunpaman, ang Leng Meiran ngayon ay tumama sa isang pader. Ano man ang gawin niya, imposibleng magkaroon siya ng anumang impluensya sa desisyon ni Su Rui. Siyempre ayaw ni Leng Meiran na makakita ng ganyang eksena. Gawin ang huling pagsisikap. Binigyan siya ni Su Rui ng malamig na tingin, pagkatapos ay gustong tumayo at umalis. Gayunpaman, sa oras na ito, sumigaw si Leng Meiran. Yang Master Su. Napakalakas ng boses niya, para bang nag-ipon siya ng lakas ng loob. Yang Master Su, pakiusap isipin muli. Sabi ni Leng Meiran. Wala akong dapat isipin. Malamig na umiling si Su Rui, ngunit hindi niya inaasahan na sa oras na ito, isang biglaang pagbabago ang nangyari. Hinawakan ni Leng Meiran ang sinturon na nakapalibot sa kanyang bathrobe gamit ang isang kamay at hinayla ito ng ganoon. Kaya, naramdaman ni Su Rui na ang kanyang mga mata ay puno ng nyebe. Walang nakakaalam kung bakit gagawa ng ganoong hakbang si Leng Meiran. Ngunit kahit papaano, ngayon, ang mga matinding tanawin na hindi pa nakikita ng iba ay ipinakita sa harap ng mga mata ni Su Rui. Si Leng Meiran daw ay isang babae na gustong itulak sa kama sa isang sulyap. Gayunpaman, sa mga nagdaang taon, ang pangalan ni Leng Meiran ay lalong sumikat, ngunit walang sino man ang makakakuha ng gusto mo. Bihira sa mundo ang lumaki sa ganoong pigiran, ngunit hanggat payag si Su Rui, maaari niyang idiin ang babaeng ito sa ilalim ng kanyang katawan. Ang lahat ay dapat na simple, sundin lamang ang instinct. Unti-unting nahulog ang bathrobe sa lupa. Sa oras na ito, si Leng Meiran ay nakasuot lamang ng isang pares ng itim na sapatos na may mataas na takong.
Tiningnan ni Surui ang eksenang nasa harapan niya, naramdaman niyang natuyo ang kanyang lalamunan, at malinaw na tumataas ang init mula sa kaibuturan ng kanyang katawan. Master Su. Matapos gawin ang matapang na hakbang na ito, sinabi ni Leng Miran, nakikiusap ako sa iyo na palayain ang Pioneer Club at hayaan akong gawin ang anumang gusto ko. Sa pagsasalita, itinapon ni Leng Miran ang kanyang sapatos na may mataas na takong at tumalon sa katawan ni Surui. Dahil nakaupo si Surui, nang tumalon si After Leng Miran, naramdaman ng una na tila lumulubog ang kanyang ilong at bibig sa kung saan, at nahirapan itong huminga. Ito ay isang napakadirekta at napakalinaw na pagpindot. Pumangon ka dali. Sa pagkakataong ito, si kasamang Su Xiaoxiu na ang gumawa ng gulo. Ginamit niya ang nagyayelong aura na iyon para mahigpit na sugpuin si Leng Miran, ngunit bigla siyang ginawa ng huli. Naitulak ni Surui si Leng Miran ng 2 beses, ngunit hindi niya inaasahan na hindi niya sinasadyang itulak ito sa isang lugar na hindi niya dapat. Walang pakialam si Leng Miran kung kumain ng sarili niyang tofu o hindi si Surui, determinado na siyang pilitin si Surui na itulak pabalik. Sino ang nakakaalam kung ito ay isa pang labanan ng talino o katapangan? Gustong itulak ni Surui si Leng Miran palayo. Ngunit sa sandaling dumampi ang kanyang kamay sa malataba na balat ng kabilang partido. Hindi niya magawang magsikap, na para bang hindi niya kayang panatilihing madulas ang kanyang kamay. Ang karaniwang malakas na lakas ni Surui ay hindi makahanap ng isang focus. Young Master Su. Umupo si Leng Miran sa katawan ni Surui ng ganito, niyakap ang kanyang leeg ng mahigpit, ang mukha nito ay mahigpit na idiniin sa kanya. Ilang beses na nahirapan si Surui, ngunit hindi niya pinaalis si Leng Miran. Sumusuko na talaga si Miss Leng. Ito ba ay isang mapanganib na hakbang? Huminga ng malalim si Surui. Gusto niyang patatagin ang isip pero mabango at mabango ang nalanghap niya. Dahil dito, lumakas ang nasusunog na sensasyon sa katawan ni Surui. Ganito ba ang lasa ng Leng Miran? Alam ni Surui na hindi na siya dapat magtagal ng ganito, kung hindi, hindi pa rin niya alam kung ano ang mangyayari. Magsasalita pa sana siya, bumungad ang nagninangas na labi ni Leng Miran. Direkta nitong hinaranggan ang bibig ni Surui. Si Leng Miran ay isang labis na kahanga-hanga sa sarili, ngunit sa sandaling ito, pagkatapos naganap na ibigay ng kahangahangang ito ang kanyang talento, ang isip ni Surui ay agad na natigilan. Ito ay halos tulad ng isang piraso ng kamangmangan. Ngunit sa kabutihang palad, hindi nagtagal ang nakatutuwang pakiramdam na ito. Pagkaraan ng ilang segundo, nagising na si Surui. Gayunpaman, sa loob ng ilang segundong ito, nailipat na ni Leng Miran ang lahat ng init sa kanyang katawan sa katawan ni Surui. Sa totoo lang, wala pang nakikilalang lalaki si Leng Miran sa mga taong ito. Iniisip niya na ang mga lalaking ito ay hindi karapat-dapat sa kanya. Gayunpaman, nang malaman niya ang tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Surui, katutubo niyang naisip na kung mukhang hindi katanggap-tanggap na sila ni Surui ay may napaka-friendly na relasyon. Bukod dito, nadama ni Leng Miran na hindi kawala na ipagpalit ang kanyang katawan para sa kinabukasan ng Pioneer Society. Kung nalaman ni Tatay Leng Guangping ang tungkol dito, sana pumayag siya, di ba? Sa totoo lang, kahit na si Leng Miran ay nakipag-ugnayan sa opposite sex isang beses sa kabanata, ang kanyang mga kasanayan sa paghalik ay hindi pamilyar. At ang ilang mga bagay ay talagang nakadepende sa likas na katangian. Sa bagay na ito, si Leng Miran ay lubos na may kamalayan sa sarili sa talento, wala talagang itinuro sa sarili. Sa loob lamang ng ilang segundo, si Leng Miran, na hinimok ng likas na ugali, ay nagpakita ng isang kasanayan na lubos na nalampasan ang hindi mabilang na mga veterano ng pag-ibig. Kung ang isang batang lalaki na 18 o 19 na taong gulang ay hinalikan ng ganito ng ilang sandali, malamang na agad itong mag-aalis ng sandata at sumuko. Si Surui ay halatang hindi nagsasaya sa oras na ito. Siya ay isang normal na tao, at siya ay malapit na nakikipag-ugnayan kay Leng Miran na natural na magkakaroon siya ng ilang mga impulse sa ilalim ng kanyang instinct. Gayunpaman, ang pambihirang bagay ay nasa sandaling ito, maaari pa ring maging kalmado si Surui. Ibinaling niya ang kanyang mukha sa isang tabi upang hindi na magkadikit ang mga labi ng magkabilang gilid. Pagkatapos, hinawakan ni Surui ng 2 kamay ang bisig ni Leng Miran, sinusubukang alisin ang kamay nito palayo sa leeg nito. Hilahin mo.
Nang si Surui ay talagang nagsimulang magpalakas, si Leng Meiran ay ganap na hindi nakalaban, at ang kanyang braso ay hinaila sa likod niya ni Surui. Mahigpit na hinawakan ni Surui ang palso ni Leng Meiran at idiniin ang braso nito sa ibabang bahagi ng likod. Sa wakas ay hindi na maipagpatuloy ng huli ang paghalik kay Surui ng ligaw. Gayunpaman, dahil sa impluensya ng kanyang posture, ang pangitaas na katawan ni Leng Meiran ay itinulak pasulong, na naging dahilan upang ang kanyang figure ay mas namumukod tangi. Young Master Su, bitawan mo ako. Ilang beses na nagpumigla si Leng Meiran. Ngunit ang kanyang pakikibaka ay parang pag-ikot, at ang kakilabot na pakiramdam na ito ay nagpang-inag sa kamay ni Surui at halos makalaya si Leng Meiran. Maging tapat ka sa akin. Nagtaas ng boses si Surui at malamig na sumigaw. Gayunpaman, ang boses ni Su Xiaoxiu ay medyo malakas sa labas at tuyo sa loob. Siya ay talagang isang tao na may malinaw na pag-ibig at puot. Ngunit ang malinaw na pag-ibig at puot na ito ay hindi gumagana sa lahat ng oras. Halimbawa, ngayon, kumpara sa 5 minuto ang nakalipas, iba na ang ugali ni Surui. May pagkakaiba. Young Master Su, may nosebleed ka. Biglang tumigil si Leng Meiran sa pag-ikot, tumingin sa mukha ni Surui, at sinabing napakaseryoso. Talaga. Si Surui ay agad na nahihiya hanggang sa mamatay, likas na binawi ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang mga butas ng ilong. Ngunit, nasaan ang dugo? Nagsinungaling ako sa iyo. Matamis na ngumiti si Leng Meiran, at muling ipinulupot ng mahigpit ang kanyang mga braso sa leeg ni Surui, hindi niya maiwasang halikan siya. Magagamit talaga ng babaeng ito ang kanyang sobrang makatutuhanang kakayahan sa pag-arte sa ganoong oras. Lasing din. Baliw ka. Bihirang mapanatiling malinaw ni Surui ang kanyang isip sa oras na ito. Pinilit niyang makaalis sa estado ng pagka-provoke ni Leng Meiran. Hinawakan niya ng 2 kamay ang mga balikat ni Leng Mei. At walang awa siyang itinulak palayo. Kalmayan mo ako. 2 beses niyugyug ni Surui ang kabilang partido. Young Master Su, hindi ako maluwag na babae. Bahagyang napabuntong hininga si Leng Meiran, tinitigan niya si Surui, ang kanyang mga mata ay puno ng walang humpay na enerhiya. Ikaw ang aking halik, ang tanging lalaking nakilala ko. Sa kasamaang palad, hindi ako naniniwala sa sinabi mo, sabi ni Surui. Kabanata 1909. Nasa likod ang Oriole. Sa totoo lang, hindi talaga naniniwala si Surui. Kung tutuusin, ang galing talaga ni Leng Meiran sa pag-arte. Nagsinungaling siya sa pamilya Rui sa simula. Kasama na ang nagsabing si Surui ay may nosebleed, hindi rin makatotohanan ang hitsura. Nakaranas si Surui ng ilang sunod-sunod na pagkatalo. Kung naniniwala pa rin siya kay Leng Meiran, may multo. Isa pa, sa figure at husay ni Leng Meiran, kung hindi pa niya naranasan ang ganoong bagay, natatakot ako na wala talagang naniniwala. Hindi iisipin ni Surui na si Leng Meiran ay may talento para sa ganitong uri ng bagay. Gayunpaman, ang katotohanan ng bagay ay, maniwala ka man o hindi, totoo ang sinabi ko. Sabi ni Leng Meiran, kinuha ang kamay ni Surui at inilagay ito sa kanyang ibabang tiyan. Kung hindi, subukan mo ito. Sa pagkakataong ito, halos sumabog ang mga daluyan ng dugo sa katawan ni Surui. Ayokong subukan, natatakot akong hindi ako makababa sa barko ng pirata mo. Inalis ni Surui ang kanyang kamay. Kung gayon, huwag kang bumaba sa bangka. Napatitig si Leng Meiran sa mga mata ni Surui, bahagyang bumukas ang mapupulang labi. Ganito na ako, ayaw mo ba talagang subukan? Hehe. 2 beses na tumikim si Surui, ngunit aktwal na tumayo na hawak-hawak si Leng Meiran, naglakad papunta sa kama, at inihagis muli ang kabilang party sa kama. Talaga, hindi ko na matiis. Sa rooftop sa di kalayuan, dahan-dahang ibinaba ng isang lalaki ang binocular sa kanyang kamay. Mukha siyang bata, nakasuot ng dilaw na suit na may kulay abong Amerikana, at may kintab ang kanyang buhok. Walang gulo ang buhok. Sa oras na ito, mayroon siyang mapaglarong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang lokasyong ito ay halos 300 metro ang layo mula sa hotel ngayon. Sa pamamagitan ng teleskopyo, halos hindi mo makita kung ano ang ginagawa ng mga tao sa kabilang panig. Dahil si Leng Meiran ay hindi naglatag ng mga kortina noon, kaya pagkapasok ni Surui sa silid, sunod-sunod na pagkilos ng 2 ang tumambad sa ilalim ng binocular ng mga taong ito. Siyempre, ang epekto ng ganitong uri ng mga sibilyan na binocular ay karaniwan lamang.
Makikita lang nila si Leng Meiran na naghubad ng kanyang damit at nakayakap kay Surui sa ganoong kalayuan. Tungkol naman ay mga detalye sa katawan ni Leng Meiran, hindi nila makita ng malinaw. Naliligo lang si Leng Meiran. Umiinom ng red wine kasama si Surui, tumalikod at naghubad ng damit, at magkayakap ang dalawa at naghahalikan. Sa pagtingin sa teleskopyo, naramdaman ng mga tao na sobrang close ang dalawa. Oo, kahit 100 bibig si Leng Meiran, hindi niya maipaliwanag ng malinaw kung ano ang relasyon nila ni Surui. Pagkatapos ng lahat, ang pandinig ay hindi totoo, ang nakikita ay ang paniniwala, lahat ng kanyang ginawa ay naobserbahan sa pamamagitan ng teleskopyo. Bagaman halos hindi ako makakita sa pamamagitan ng teleskopyo, hindi nito pinipigilan ang iba na gumawa ng sarili nilang isip. Inihagis na ni Surui ang hubot-hubad na si Leng Meiran sa kama, at kahit isang hanggal ay mahulaan sa kanyang mga takong kung ano ang susunod na mangyayari. Tumingin ang binata kay Leng Guangfeng, na nasa tabi niya, at tumawa ng sarkastikong. President Leng, ito ang iyong anak. Tinabi mo noon na gusto mo siyang ipakilala sa akin. Ang mukha ni Leng Guangfeng ay sobrang pangit na. Young Master Long. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan sa bagay na ito. Magagamit ko ang aking personalidad para magarantiya na ang aking anak na si Meiran ay talagang hindi ganoong klaseng tao. Halos magmura si Leng Gua ng Feng. Gayunpaman, ang sumpa na ito ay walang silbi, ang katotohanan ay nasa harap mo, ano pa ang isumpa. Talagang inis si Leng Guangfeng sa kanyang puso. Siya ang orihinal na nagplano na ipakilala si Leng Meiran sa Longshao na ito. Pagkatapos ng lahat, ang Longshao na ito ay ang natatanging panauhin na pinuntahan niya upang batiin. Ang pamilya ay ang panganay na anak ng kabisera. At ang kanilang katayuan ay lubhang kakaiba. Bagamat ang pamilyang Leng ay nakakalakad ng patagilid sa hilaga. Kumpara sa mga behind the scenes na pamilya ng Longshao, para silang isang mundo. Walang ganap na paghahambing. Iniisip ng bawat ama na napakahusay ng kanyang mga anak. At talagang hindi malabo si Leng Meiran. Maging ito ay hitsura o kakayahan. Lahat sila ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Sa pananaw ni Leng Guangfeng, halika, kung mapapangasawa ng iyong anak na babae si Longshao, ito ay isang tagmang ginawa sa langit. Sa makatuwid. Sa nakaraang pakikipag-ugnayan kay Longshao. Inihayag ni Leng Guangfeng ang hiling na ito ng higit sa 1 beses. Siyempre. Tinabi niya ito sa mas banayad na paraan sa oras na iyon, at hindi direktang nilinaw ang kanyang layunin, ngunit inilagay lamang ni Leng Meiran na pinuri ito ng paulit-ulit. Kung mapapangasawa ni Leng Meiran si Longshao, walang alinlangang makakahanap ng malakas na taga-suporta ang pamilya Leng. Hangga't handa si Longshao na maglaan ng maliit na bahagi ng kanyang enerhiya sa hilaga. Magiging madali ang Pioneer Association. Hindi talaga mahirap tumapak sa Yuan Weigang hanggang mamatay. Bagamat ito ang mabuting hangarin ni Leng Guangfeng. Lubos siyang nagtitiwala sa pagsasakatuparan ng hiling na ito. Kung tutuusin, hindi na kailangang sabihin ang pagkahumaling kay Leng Meiran. Basta bihira lang makita ang dragon na ito, siguradong magagalaw siya. Mula ngayon, ang Vanguard Society ay ganap na mangibabaw sa hilagang underground na mundo. Mula nang magkita tayo kahapon. Umaatake na si Leng Guangfeng at gustong dalhin si Long Xiaojian para makita si Leng Meiran. Gayunpaman, palaging pinananatili ni Long Xiao ang isang hindi magandang saloobin sa bagay na ito. Gayunpaman, ngayon, biglang nagbago ang tono ni Long Xiao at nagkusa na banggitin si Leng Meiran kay Leng Guangfeng. Noong panahong iyon, sinabi ni Xiaolong kay Leng Guangfeng, nabalitaan ko na si Leng Meiran ay nasa Baining City, bakit hindi tayo pumunta at tingnan ang magkasama? Ito ang nasa isip ni Leng Guangfeng. Kaya lang hindi niya alam kung nasa Backnin City si Leng Meiran. Saan nakuha ni Young Master Long ang balita? Puno ng pagdududa, sinundan ni Leng Guangfeng si Long Xiao dito. Tila si Young Master Long ang host, habang si Leng Guangfeng, na ipinanganak at lumaki sa hilaga, ang panauhin tuluyang nawala ng inisyatiba. Dumating ang grupo ng mga tao sa rooftop. At inihanda na ng ilang tao ang kanilang mga teleskopyo. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay ginawa ang matandang mukha ni Leng Guangfeng na ganap na hindi matiis. Talagang nakilala ni Leng Meiran si Surui ng pribado. At gumawa ng napakaraming kahangahangang mga galaw.
Dapat mong malaman na sa mata ni Leng Guangfeng, ang ama, ang ginawa ni Leng Meiran ay sadyang walang kahihiyan. Ito ay immoral. Ito ay isang kahihiyan para sa pamilya Leng. Siyempre, hindi pa kilala ni Leng Guangfeng si Su Rui noon, ngunit sa pagkakataong ito ay dinala ito ni Long Xiao sa sarili niyang pagkukusa, kaya nagsimula siyang maunawaan at harapin ang binatang ito. Hindi nakakagulat na ang Yuan Weigang ay maaari pa ring maupo sa posisyon ng kabanata 1 sa Hilaga sa kabila ng bumababang sitwasyon. Ito pala ang dahilan. Basta, hindi ko alam kung sino itong Su Rui na mas makapangyarihan kaysa kay Long Xiao. Gayunpaman, si Leng Guangfeng ay nakalapit na sa kampo ni Long Xiao, kaya ang ugali ni Leng Meiran ay isang pribadong sabuatan. Matapos pakinggan ang mga pagmumura ni Leng Guangfeng, 2 beses na tumikim si Long Xiao. Haha, sabi niya, President Leng, ayaw ko ng sirang sapatos. Tirang sapatos. Siyempre. Labis na nalungkot ang puso ni Leng Guangfeng nang marinig niya si Long Xiao na gumamit ng ganoong napakahirap na salita para ilarawan si Leng Meiran. Ngunit itinuring na niya si Long Xiao bilang isang. Dito, marahil ang alindog ay nagpapanggap na lumapit sa Su Rui na ito, at pagkatapos nagpapanggap na lumalapit, nakangiting sinabi ni Xiaolong. Kahit na ito ay isang peking diskarte, hindi ko nais na ang aking babae ay mahawakan ng ibang mga lalaki, lalo na't magkusa na manligaw ng ibang mga lalaki. Ang ekspresyon ni Long Xiao ay tila may ngiti sa kanyang mukha, ngunit sa katunayan ang ngiting ito ay mas malamig pa kaysa sa panahon sa labas. Hindi na makahanap ng dahilan si Leng Guangfeng para ipaliwanag ito kay Leng Meiran, ang kanyang mukha ay sobrang pangit. Long Xiao? Sa bagay na ito, hindi ako marunong magdisiplina, pupunta ako kaagad sa Leng Meiran gayunpaman, iuwi mo ito, at ikaw ay ipagbabawal ng 1 taon. May dadalhin ka ba ngayon? Tinabi ni Long Xiao na may tot-tot. Kung pupunta ka roon ngayon, baka makakita ka ng buhay na spring gong. Paano naman ang malaking drama, sa tingin mo babagay? Nang marinig ito, biglang naramdaman ni Leng Guangfeng ang isang matandang mukha na nag-iinit. Totoo na ang aking anak na babae ay hindi kahit na gumuhit ng mga kortina upang gawin ang ganoong bagay. At saka, kailan pa siya naging pamilyar sa Su Rui na iyon sa likod niya? Gusto ba niya ng pribadong burol? Kung hindi, dahil kilala ni Leng Meiran ang ganoong backer, bakit hindi niya sinabi sa sarili niya? Likas na hinala ang karakter ni Leng Guangfeng, kaya sa pagkakataong ito, natural na lalo siyang mag-iisip. Habang iniisip niya iyon, mas lalo niyang naramdaman na may mali. Noon pa man ay napakalakas ng kakayahan ni Leng Meiran, at kadalasan ay malaki ang tiwala ko sa kanya, ngunit ngayon ay nabigo na ni Leng Meiran ang kanyang tiwala. Walang paraan si Leng Guangfeng para malaman ang sagot, marahil, kung ano ang nakita niya ay dapat ang sagot. Hindi na muling kinuha ni Long Xiao ang binocular, ngunit tumayo siya sa likod ng kanyang mga kamay at sinabing, hindi ko papayagan ang mga taksil sa aking kampo, kailanman. Bawal ang mga traidor. Ang mga salitang ito ay nagpasindag kay Leng Guangfeng sa kanyang puso. Hindi kaya gusto ni Long Xiao na tanggalin si Leng Meiran dahil dito. Sariling anak ko yan. Huwag tingnan si Leng Guangfeng bilang isang malaking boss sa Hilaga tuwing karaniwang araw. At hindi nagbabago ang kanyang mukha kapag nakikitungo sa maraming bagay. Ngunit sa oras na ito, ang malamig na hangin ay sumisipol, at mga butil ng pawis na kasing laki ng sitaw lumabas na sa kanyang noo. Pagkatapos ay gumulong. Natatakot ka ba na papatayin ko si Leng Meiran? Lumapit si Long Xiao kay Leng Guangfeng at ninisyan. Oo, sumagot si Leng Guangfeng nang walang pag-aalinlangan. Sana makalusot si Long Xiao. Aalisin ko si Leng Meiran. Disiplinahin mo ako ng mahigpit. Hindi, sa tingin ko nagkamali ka. Umiling si Long Xiao. Babae lang si Leng Meiran, walang kinalaman ang ginagawa niya sa pangkalahatang sitwasyon, gusto kong tanggalin si Su Rui. Ang young Master Long na ito ay hindi inilihim ang kanyang layunin. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay hindi nagdulot ng labis na kagalakan at ginhawa kay Leng Guangfeng. Nag-iisip upang maalis si Su Rui, syempre walang problema, ngunit si Leng Meiran at Su Rui ay napakalapit, kung namatay si Su Rui, hindi ba madadami si Leng Meiran? Nakikiusap ako kay Long Xiao buksan ang lambat. Yumuko ng malalim si Leng Guangfeng. Napatingin sa tagpong ito si Mr. Mo na nasa tabi niya at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Minsan,
Kapag nakakita ako ng isang malaking backer, mukhang maganda sa ibabaw, ngunit sa katunayan, siya ay talagang nakakaalam sa sarili. Si Leng Guangfeng ay hindi nakaupo sa posisyon ng pangalawang anak sa Hilaga, ngunit kailangan niyang makibahagi sa kabisera. Sa tingin ba niya ay magtatagal ito? Hindi pa papat. Kabanata 1910. Ang delikadong pakiramdam na iyan. Malinaw ang nakabantay, nakita ni Mr. Mo ang lahat ng ito ng lubusan. Kung magpapatuloy ito, magiging mahirap para sa pioneer na magkaroon ng masayang kamatayan. Sinabi ni Mr. Muna may emosyon sa kanyang puso na tinitingnan ang medyo slavish na hitsura ni Leng Guangfeng. Kung hindi siya magkukubli sa Long Xiao na ito na hindi alam ang mga detalye. Kung gayon si Leng Guangfeng ay maaaring hindi makaakyat sa trono ng underground na hari ng Hilaga sa buhay na ito. Gayunpaman, kung ganito siya ngayon, kahit na matalo niya si Wanyan Zenggi, hindi niya magagawa. Pareho ba ito ng puppet? Kung ganoon, nasaan ang dignidad? Nasaan ang prestihiyo? Mayroon bang anumang kaluwalhatian at pagmamataas na pag-uusapan? Gayunpaman, hindi alam ni Ji. Mo ang iniisip ni Leng Guangfeng. Matapos makipaglaban sa magulong hilagang mundo sa ilalim ng lupa sa napakaraming taon. Halos mahawakan ni Leng Guangfeng ang trono ng hindi mabilang na beses. Ngunit sa huli ay nawalan siya ng lakas. Ang resultang ito ay nakapagbigay na sa kanya ng labis na pagkabigo. Gusto niyang humanap ng shortcut at tuluyang talunin si Wanyan Zenggi. Ang pagpapahayag ng kaisipang ito ay talagang napakalinaw. Bago hilingin ni Leng Guangfeng kay Mr. Muna hanapin ang hilagang kabundukan at ilog, hanapin ang lupain ng mga ugat ng dragon, ito ay isang napakagandang patunay. Young Master Long, pakiusap. Nagmamakaawa si Leng Guangfeng. Lumingon si Long Xiao at bahagyang ngumiti. Presidente Leng, hindi nagtuturo ang anak, mali ang ama, nagkakamali ang anak na babae, ngunit narito ka para makiusap para sa kanya, ama ka ba? Masyadong qualified. Young Master Long, kasalanan ko, tiyak na dinidisiplina ko sa pagkakataong ito, hayaan mo akong ibalik si Leng Meiran. Patuloy na nagmamakaawa si Leng Guangfeng. Ewan ko lang kung medyo magagalit siya sa Long Xiao na ito kapag nagsusumamo siya rito. Paano kung sabihin kung hindi? Si Long Xiao ay may malabong ngiti sa kanyang mukha. Malinaw na narinig ni Mr. Mo ang nakatagong katalinuhan mula sa mga salitang ito. Oo, kung sasabihin ni Long Xiao na hindi, ano ang magagawa niya? Gusto mo bang harapin niya itong young master? Kung lalaban ka sa Long Xiao, si Leng Guangfeng ay hindi magkakaroon ng kahit katiting na pagkakataong manalo. Parang itlog na tumitama sa bato. Uminga ng malalim, inalis ni Leng Guangfeng ang lahat ng iniisip sa kanyang puso at sinabi, Young Master Long, sinunod ko na ang iyong pakay. I am so loyal and loyal. Nakamove on ako. Napakatalim ng mga mata ni Long Xiao, at tila nakikita niya ang lahat ng iniisip sa puso ni Leng Guangfeng. Alam kong tiyak na magkakaroon ka ng opinyon tungkol dito sa iyong puso. Ngunit para sabihin sa iyo ang totoo, wala akong pakialam. Sa simpleng salita ni Long Xiao, may matinding ekspresyon, kumpiyansa. Oo, hindi siya natatakot sa hindi pagsang-ayon ni Leng Guangfeng. Dahil ang taliba ay magiging isang bagay sa kanya. Kahit na wala ka, magagawa ko pa rin kunin ang North sa aking bulsa. Bahagyang ngumiti si Long Xiao, at ang kanyang mga salita ay nagpang-inag sa puso ni Leng Guangfeng. Gayunpaman, ang mga salita ni Long Xiao ay nagbago at sinabi niya, Siyempre, ngayon ay tila sa iyong presensya, ito ay magliligtas sa akin ng maraming problema. Matapos makinig sa Long Xiao kung gayon, muling gumaan ang loob ni Leng Guangfeng. Kanina ko pa sinasabi yan. Tumilat si Long Xiao at tumingin sa hotel sa di kalayuan. Ang gusto ko talagang harapin ay si Surui, wala itong kinalaman sa iyong anak, ngunit kung siya at si Surui kung maglalakad si Rui ng masyadong malapit, hindi ko magagarantiyahan. Na masasaktan ko siya kapag nagsimula na ako. Nang may sasabihin pa sana si Leng Guangfeng, naantala siya nang itinaas ni Long Xiao ang kanyang kamay. Gayunpaman, wala nang mas tamang pagkakataon para madumihan ang iyong mga kamay. Ngayon ang pinakaangkop na oras. Habang nakikipagtalik si Surui kay Leng Meiran, sumugod siya at pinatay siya ng tuluyan. Maniwala ka, kapag si Surui ay lumalaban ng husto sa katawan ni Leng Meiran, wala siyang oras para alagaan siya. Gusto mo bang gawin ngayon? Hindi napigilan ni Leng Guangfeng na kiligin.
Kung gagawin mo ito ngayon, malamang na mamatay si Leng Meiran. Hayaan na. Tumalikod si Xiaolong at tinapik ng malakas ang balikat ni Leng Guangfeng. Hindi pinangarap ng huli na nais niyang yakapin ang isang malaking makapal na binti, ngunit halos ibigay niya ang kanyang anak na babae sa kanya. Guillotine. Huwag mo akong sisihin, isipin mo kung bakit umabot ng ganito ang anak mo. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi ni Xiaolong. Gayun din, hindi mo pa rin nalalaman. Nangangatol ang mga ngipin ni Leng Guangfeng. Malinaw, ang mga salita ni Xiaolong na maghasik ng kaguluhan ay may napakalakas na papel. Kung hindi dahil sa hindi pagsang-ayon ni Leng Meiran, bakit niya maipapaliwanag ang kanyang ginawa? Para sa pag-ibig. Imposible. Dalin lang na ibigay ang kanyang katawan. Malabong. Alam ni Leng Guangfeng na. Sa paglipas ng mga taon, si Leng Meiran ay hindi pa nagkaroon ng lalaking minamaliit niya. Siya ay may napakalakas na layunin sa kanyang mga aksyon. At imposible para sa kanya na umabot sa ganito para sa tinatawag na pag-ibig. Talagang walang tiwala si Leng Guangfeng. Napabuntong hininga si Mr. Mu habang pinapanood ang mga eksenang ito. Ayon sa pahayag ni Long Xiao, mas magiging maswerte si Leng Meiran. Nang makita na ang isang kaakit-akit at napakahusay na kahangahangang tao ay malapit ng maging isang malamig na bangkay, si Mr. Mu ay nakaramdam ng hindi komportable sa kanyang puso. Gayunpaman, ang isang taong may matigas na kamao ay may karapatang magsalita. Siya ay isang Feng Shui Master, ang pinakamahinang tao dito, at maaari lamang manood ng trahedya na mangyari. Huwag kang mag-alala, susubukan kong huwag saktan ang iyong anak. Huling tinapik ni Long Xiao si Leng Guangfeng sa balikat. Gayunpaman, ang huli ay hindi nakaramdam ng kahit ano tungkol dito, at siya ay mukhang medyo nataranta. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Long Xiao, na nagpapakita ng mapanuksong ngiti, at pagkatapos ay kumaway siya sa isang tiyak na posisyon. Sa oras na ito, inihagis si Leng Meiran sa kama. Akala niya ay susugod si Su Rui sa kanya. Ngunit ang huli ay hindi. Tahimik lang siyang nakatayo doon at matalim ang tingin. Nagbigay siya ng malamig at kaakit-akit na tingin. Tinisiguro ko sa iyo na ang aking katawan ay hindi pa nahawakan ng ibang lalaki. Sabi ulit ni Leng Meiran. Inayos niya ang kanyang buhok, ngunit hindi niya hinaila ang kobrekama para matakpan ang kanyang katawan, kaya humiga na lamang siya. Sa oras na ito, siya ay puno ng matinding kaakit-akit. Ang kurba ay pataas at pababa. At ito ay tila isang tagaytay at isang tuktok. Maging si Su Rui ay kailangang umamin na ang babaeng ito ay talagang masyadong mapang-akit. Pukawin ang pinakalikas na pagnanasa sa kaibuturan ng katawa. Ng isang lalaki. Huwag ka nang mag-isip, this time ihahagis na kita sa kama, sa susunod ihahagis kita sa lupa. Matapos magsalita ng mahinang Su Rui, tumalikod siya para umalis. Young Master Su, hindi mo ba talaga bibigyan ng pagkakataon ng pioneer? Tanong ni Leng Meiran, oh, bibigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Hindi man lang ibinaling ni Su Rui ang kanyang mukha. Hindi ko kailangang gawin ito. Pagkasabi niyon ay nagsimula na siyang maglakad palabas. Sandali. Tumayo si Leng Meiran mula sa kama. Naglakad papunta sa likod ni Su Rui, iniunat ang kanyang mga kamay, ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang baywang, at idiniin ang kanyang mukha sa kanyang likod. Hinawakan niya ito ng mahigpit, napakahigpit na malinaw na naramdaman ni Su Rui ang malambot na presyon. Kahit na hindi siya lumingon, tila nakita ni Su Rui ang dalawang bundok na nababalutan ng nyebe at ang mga bundok na nababalutan ng nyebe mula sa tunay na pagkakadikit. Hindi ako naging ganito kabait sa isang lalaki. Ang boses ni Leng Meiran ay may mahinang tono. Maaari mong isipin na ako ay kasuklam-suklam. Maaari mong isipin na ako ay walang hiya, at wala na akong babalikan. Ngayon, sa harap ng kapangyarihan, ang mga tao ay kailangang iyuko ang kanilang mga ulo. Yumuko lang sa harap ng kapangyarihan. Matapos marinig ito, umiling si Su Rui. Hindi talaga siya makasang-ayon sa huling pangungusap ni Leng Meiran. Hinawakan niya ng dalawang kamay ang palso ni Leng Meiran, at nang hihiwalayin na sana ito ni Su Rui, isang napakasamang pakiramdam ang biglang lumabas sa kanyang puso. Ang hindi kasiya siyang pakiramdam na ito ay tila isang tusok ng karayom, na naging sanhi ng biglang pag-igting ng buong katawan ni Su Rui. Para sa matigas na labanan na si Su Rui, pamilyar na pamilyar ang pakiramdam na ito, dahil nailigtas niya ang kanyang buhay ng maraming beses.
Hindi ipinagpatuloy ni Surui ang pagpili na hilahin ang braso ni Leng Meiran, ngunit dahan daw ang tumalikod at niyakap ang napakaganda at nakausli na katawan ni Leng Meiran sa kanyang mga braso. Sa pagharap sa reaksyon ni Surui, hindi makapaniwala si Leng Meiran. Bakit biglang tinanggap ni Surui ang kanyang sarili? Bakit mo ba niyayakap ang sarili mo ng ganito ngayon? Sa totoo lang, lahat ng ginawa ni Leng Meiran noon ay medyo mainitin ang ulo. O kaya naman ay masasabing dead end siya. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Surui. Si Leng Jiada ang dalaga ay walang mapagpipilian. Siya ay isang magandang babae. Sa pamamagitan lamang ng pangangalakal ng kanyang pinakamahalagang bagay maaari siyang magkaroon ng ninanais na epek. Oh! Sa sandaling ito, biglang tumalikod si Surui at niyakap siya. Dahil ba sa wakas ay hindi na niya napigilan ang kanyang likas na salpok at naantig sa kanyang pigire. Mahigpit na niyakap ni Leng Meiran ang baywang ni Surui, kumapit sa dibdib ng isa, bahagyang namula ang kanyang mukha, bahagya niyang kinagat ang kanyang labi, at sinabing, "Young Master Su." Tila puno ng pagmamahal ang tawag na ito. Kaya lang, si Leng Meiran lang ang nakakaalam kung totoo ba ang affection na ito o kung sisubog ang husay niya sa pag-arte. Gayunpaman, ganap na hindi pinansin ni Surui si Leng Meiran, at ang kanyang kaakit-akit at kaakit-akit na anyo ay hindi siya interesado. Kahit na ang kamay niya ay nakapatong sa malambot na bewang ni Miss Leng. Ang kurbadong ginawa ng lugar na iyon ay sapat na para mabigani ang sinumang tao. Ngunit hindi gumagalaw ang kamay ni Surui. Napansin din ni Leng Meiran na masyadong mali ang estado ni Surui. Ngunit wala siyang ideya kung ano ang sanhi nito. Naisip niya na sinusubukan ni Surui na gawing mas aktibo ang kanyang sarili. Kaya kinuha niya ang itriche sa bewang ni Surui, to be precise, sa kanyang belt buckle. "Young Master Su, tutulungan kita," sabi ni Leng Meiran, at gustong tanggalin ang sinturon ni Surui. Sa kasamaang palad, ang stunner na ito ay ganap na mali. Paano siya hinayaan ni Surui na tanggalin ang kanyang sinturon? Kung hindi, ano ang dapat kong gawin kung mahulog ang aking pantalon kapag tumakbo ako ng ilang sandali? "Leng Meiran, sigurado ka bang hindi pista ngayon?" Mahinang tanong ni Surui. Pagkasabi niya nito ay nagniningning na ang mga mata niya na nakatingin sa building sa di kalayuan. Nakatalikod lang si Leng Meiran sa bintana, hindi alam ang layunin ng tanong ni Surui. Itinuro niya ang kanyang dibdib at sinabi, "Young Master Su, hindi mo ba naisip na kung gagamitin ko ang aking sariling katawan bilang pain, kung gayon ang presyo ng engranding piging na ito ay tila masyadong mataas?" Talagang tama siya sa sinabi niya, ngunit sa kasamaang palad, imposibleng isaalang-alang ni Surui ang isyu mula sa kanyang pananaw ngayon. "Huwag mo akong paglaruan at mamamatay ka ng masama." Sabi, patuloy na hinawakan ni Surui si Leng Meiran ng ganito at dahan-dahang umatras patungo sa pinto. "Uwi."